Kung nagbabala ka nga mag 100 islands dito sa Pangasinan, ay alam mo ba na napakamura lang mag DIY dito? Sharing our DIY trip dito sa Pangasinan. Since taga Cavite nga kami, dito na nga lang kami sumakay sa 5-star bus terminal dito sa Pasay. At ang sasakyan nyo nga ditong bus, itong papuntang Bulinaw, Alaminos. 571 pesos nga lang ang pamasahe dito at diretso na nga to sa mismong terminal nila sa Pangasinan. Umalis nga yung bus namin ng 11:40 PM at nakarating naman kami ng 5:30 AM. Nasa around 5 hours nga lang yung pinakabiyahe namin from Pasay to Pangasinan. Pagbaba nyo nga ng bus terminal, meron na nga nakaabang na mga tricycle na papuntang 100 Island. 200 pesos nga lang yung nakuha naming tricycle since apat naman kami, tag 50 pesos nga lang kami. Napaaga nga kami na dating kaya naman naisipan na lang muna naming mag-almusal dito sa McDonald's. Sa mga oras na to nga, sarado pa rin naman yung tourism office nila kaya naman tumambay na lang muna kami dito at in-enjoy yung pinaka-ambience ng lugar. Since napaaga nga kami, adjust nyo na nga lang yung oras ng punta nyo. At pagbukas nga ng tourism office nila, kailangan nyo nga lang magbayad ng 120 pesos para nga sa environmental fee. At kukuha na rin kayo ng motorboat na kakasya para sa inyo. Sa case kasi namin, apat lang naman kami kaya naman yung maliit lang na boat yung kinuha namin sa halagang 1,600 pesos. Don't worry dahil hanggang 5 PM nyo naman pwedeng gamitin tong bangkang na arkila nyo. May additional fee na 250 pesos nga tong pinaka life vest nila at mga goggles na gagamitin sa activities mamaya. At kung gusto nyo nga rin na meron kayong tour guide, mag-a-additional lang kayo ng 1,000 pesos para sa tour guide. Since tipid tips nga to, pwede naman kayong hindi kumuha ng tour guide. Sobrang ma-enjoy mo talaga ang island hopping dito dahil nga sa bawat isla, may iba't ibang activities na pwede mong gawin. Katulad na lang ng 546 meter long island to island zipline dito sa Governor's Island. Isama mo pa ang breathtaking view on top na talaga namang mamamangha ka sa ganda ng kalikasan. Alam nyo ba na merong iba't ibang klaseng bonsai dito sa Ramos Island? At meron din silang helipad na tanaw mo ang napakagandang view. Pwede ka nga rin maglakad-lakad at tumulay dito sa gitna ng dagat dahil nga sa ginawa nilang container bridge. Ang galing nga dahil pwede ka nga tumulay dito papunta sa ibang island. At kung tapos na nga kayo sa activities nyo sa isang island, pwede nyo nang tawagin yung pinakabangkero nyo. Kuya, taxi po! Ayun yung taxi namin guys. Tinawag lang namin. Kuya, taxi! Tapos isinunod naman namin tong fish feeding. Sobrang nakakatuwa nga yung mga fish nila dito dahil sanay na sanay sa mga tao lalo na kapag pinapakain na sila. Tapos wala pa silang pili sa pagkain kahit nga chichirya kinakain nila. UTIR. Tapos nanguha na nga din pala kami ng mga seaweeds at mga lato. Pero ang pinaka na-enjoy ko talaga itong 15 feet cliff diving sa Imelda Cave sa Marcos Island. Sobrang nakakakaba nga tumalon dito at talaga namang hindi kinaya ng mga kasama ko to. Talaga namang nanginig yung mga tuhod nila sa pagtalon dito. At syempre, hindi matatapos ang tour na to kung hindi natin ma-enjoy ang napakapinong puting buhangin at napakalinaw na tubig dito sa Quezon Island. At kung napanood mo nga tong video na to, eto na nga ang sign para mag 100 island ka. So paano? See you next video. Bye-bye!